Sa kailaliman ng lupa, mayroong isang lihim na base militar ng US. Dalawang sundalo ang nagpapatrolya. Bigla, nakita nila ang isang zombie sa harap nila. Dahil sa labis na pagkalito, lumapit sila upang suriin ito. Napagtanto nilang isa itong test subject na nakatakas mula sa biolab. Itinaas ng isang sundalo ang kanyang armas at pinaputukan ito sa isang putok lamang. Agad niyang tinawagan ang command para iulat ang sitwasyon. Ngunit may masamang balita ang command. Lumabas ang mga zombie sa buong base. Sumakay ang sundalo sa isang sasakyan at mabilis na umalis para magbigay ng suporta. Hindi ganoon kaswerte ang lalaking naiwan. Isang bagong dating na zombie ang sumalakay sa kanya at agad na kinagat ang kanyang tainga. Kumalat ang virus na parang sunog sa kagubatan. At nagsimulang lumabas ang mga nahawaan mula sa base. Sa tabi mismo ng bahay, isa itong mapayapang sakahan. Nagkakaroon ng masayang oras ang mga walang kaalam-alam na turista. Walang kamalayan sa panganib, nang makakita sila ng mga papalapit na figura. Walang nagpanik. Ipinapalagay lamang nila na ito ay isang espesyal na nakakatakot na atraksyon na inorganisa ng bukid. May isang lalaki pang ang nagtangkang mag-selfie kasama ang isang zombie. Pinagbayaran niya ito ng brutal siyang lokohin ng zombie. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Dave. Isa siyang music hero na may malaswang bibig at mas magulo pang buhay. Sinira niya ang relasyon nila ng kanyang kasintahang si Sarah, at mabilis na naging magulo ang kanilang hiwalayan. Dahil wala nang mapupuntahan, napadpad si Dave sa bahay ng kanyang kapatid na si Tess. Si Tess ay isang single mom, at ang kanyang maliit na anak na lalaki ay pamangkin ni Dave, si Felix. Si Felix ay matamis, mausisa, at lubos na nahuhumaling sa mga tractor. Kumilos si Dave na parang isang cool na tiyuhin. Ngunit isa siyang batang lalaki na nasa isang batik-batik na kalagayan ng isang matanda. Isang umaga, hinatid ni Dave si Felix sa kindergarten. Doon niya nakilala ang guro ni Felix, si Ms. Audrey Caroline. Mabait, kalmado, at napakabait ng guro niya sa mga bata. Nahulog agad ang loob ni Dave sa kanya. Kaya nagsimula siyang maghanap ng anumang dahilan para manatiling malapit sa kanya. Nang huminto ang isang magulang mula sa isang field trip sa paaralan sa huling sandali, lumapit si Dave. Nagboluntaryo siyang maging chaperone, nagkunwaring para kay Felix ang lahat. Pabalik sa bukid, sinasama nina Dave at Caroline ang klase sa isang tractor ride. Ngunit habang nagmamaneho sila, hinaranggan ang kanilang daan ng isang figura na kumakain ng tupa. Inisip ng nalilitong driver na isa lamang itong kakaibang kilos. Bumaba siya para tanungin kung ano ang nangyayari. Sa isang iglap, sumugod ang zombie at kinagat ang leeg ng driver. Narinig nina Dave at Caroline, na abala sa pag-uusap, ang nakakatakot na sigaw. Pumunta si Caroline para tingnan ito. Ngunit lumingon ang figura at nagpakita ng nabubulok na mukha ng zombie. Habang papalapit ang zombie, kumuha si Caroline ng tinidor para pigilan ito. Sinigawan niya si Dave na imaneho ang tractor at ilabas ang mga bata doon. Ngunit walang kaalam-alam si Dave tungkol sa mga tractor at kinapaka pa ang mga kontrol. Mabuti na lang at pinaalalahanan siya ng kanyang pamangkin na si Felix na itulak pababa ang clutch pedal. Sa wakas ay sumugod ang tractor. Nang makita ito, ginamit ni Caroline ang lahat ng kanyang lakas upang idikit ang zombie sa isang puno. Tumakbo siya papunta sa tractor at nakatakas sila gamit ang balat ng kanilang mga ngipin. Ngunit malungkot ang sitwasyon. Ang buong bukid ay puno ng mga zombie. Para pigilan ang mga bata na matroma habang buhay, nilunok ni Caroline ang kanyang takot. Kumanta siya ng mga kanta para ilihis ang atensyon nila at nagsinungaling na ang mga zombie ay isang espesyal na palabas. Lamang, bigla, huminto ang tractor. Isang napakalaking grupo ng mga zombie ang humaharang sa daan. Wala na silang ibang pagpipilian. Ngayon ay kailangan na nilang lumabas at maglakad. Nagsabi siya sa klase ng isang maliit na kasinungalingan. Isa lamang itong higanteng laro ng pagtatawanan. Ipinaliwanag niya na ang mga madugong at kakaibang gumagalaw na taong yun ay kumikilos lamang na parang mga halimaw para sa laro. Isa itong napakagandang galaw na nagpapanatili sa mga bata na kalmado sa gitna ng lahat ng pagpatay. Ngunit sa loob, sina Dave at Caroline ay natataranta. Mabuti na lang at mabagal maglakad ang mga zombie. Nakarating sila sa gift shop ng bukid. Sa loob, nakita nila ang isang lalaking nagngangalang Teddy. Isa siyang entertainer ng mga bata na inupahan ng bukid. Pero ayaw buksan ni Teddy ang pinto. At mabilis na pumapasok ang mga zombie. Mabuti na lang at nakita ni Caroline ang isang pinto para sa aso malapit dito. Sinabihan niya ang mga bata na pumila at gumapang dito.
Nakakapasok ng ligtas ang lahat. Pero na-corner si Dave ng mga zombie sa labas. Sa mabilis na pag-iisip, umakyat siya sa bubong at pumasok mula sa itaas. Hinarap niya si Teddy, tinamba ito, at binuksan ang pinto para sa iba. Pagkatapos, tinakpan nila ng mga tabla ang mga bintana. Pero hindi hanggal ang mga bata. Nagsimula silang maghinala na hindi lang ito laro. Sumugod si Caroline para panatajin sila. Muntik na niyang maayos ang lahat. Pero sinira ito ni Teddy nang sabihin niya sa mga bata ang totoo. Sabi niya, hindi ito laro. Sumigaw siya na may totoong mga zombie na kumakain ng tao sa labas. Agad siyang sinunggaban ni Caroline dahil sa pananakot niya sa mga bata. Kumuha siya ng isang piraso ng basag na palayok. Idiniin niya ito sa tagiliran ni Teddy. Binigyan niya ito ng nakakamatay na titig ng pabulong. Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga bagay na makakatroma sa mga batang ito. Ipagpapatuloy natin ang laro o itatapon kita dyan para ako mismo ang magpakain sa mga zombie. Agad na natigilan si Teddy. Napaiyak siya. Para sa kanya, mas nakakatakot ang babaeng ito kaysa sa mga undead, tulad ng pakikitungo nila kay Teddy. Biglang umubo ang pamangkin ni Dave na si Felix. Sumugod si Caroline para tingnan ang kalagayan nito. Alam niya agad, isa itong matinding allergy sa pagkain. Kailangan niya ng isang EpiPen ngayon. May dala nga si Dave. Ngunit nang subukang iturok niya kay Felix, hindi sinasadyang nasaksak niya ito sa sarili niyang kamay. Tuwang-tuwa si Caroline. Mabuti na lang at may ekstrang gamot sa backpack niya. Ang problema, naiwan nila ang bag sa tractor. Sinubukan ni Dave na kunin ito, ngunit hinawakan ni Felix ang braso nito. Masyado siyang natakot na umalis ang kanyang tiyuhin. Kaya, lumapit si Caroline para kunin ang gamot mismo. Bumaba siya sa bubong, at diretsyong tumalon pababa sa mapanganib na lugar. Maliksi si Caroline. Umiiwas siya sa sunod-sunod na pag-atake. Hindi siya maabyutan ng mabagal na mga zombie. Nang ganoon na lang, nakabalik siya sa tractor. Nakita niya ang ilang sundalong zombie na papalapit. Kumuha siya ng pala at sinira silang lahat gamit ang ilang marahas na pag-indayog. Dinampot niya ang backpack, ngunit nang lumingon siya upang bumalik sa tindahan, nakita niya ang isang napakalaking grupo ng mga zombie na papalapit, ngunit walang takot si Caroline. Itinaas niya ang kanyang pala at sinugod sila. Bumalik sa loob ng tindahan. Si Caroline ay puno ng dugo, patunay na nakaligtas siya sa isang napakatinding laban. Hindi man lang siya huminto para huminga. Agad niyang tinurukan ng gamot si Felix. Sakto lang ang epekto nito. Sa wakas ay nakaligtas na si Felix sa panganib. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Mas lalong nahulog ang loob ni Dave sa kanya matapos makita ang lahat ng ito. Pagsapit ng gabi, nakaisip na ng plano ang militar. Alam nilang nagkukumpulan ang mga zombie sa paligid ng tindahan sa bukid, kaya nagpasya silang bombahin ang buong lokasyon. Gusto nilang lipulin ang bawat zombie sa isang atake lang. Kinaumagahan, sinimulan ng militar ang kanilang plano. Naghahanda na silang bombahin ang lugar sa loob ng eksaktong 2.5 oras. Sa loob ng tindahan, ayaw ng grupo na umupo at maghintay na lang sa kamatayan. Umakyat sina Teddy at Dave sa bubong para simulan ang kanilang planong pagtakas. Ang trabaho ni Dave ay lumikha ng distraction gamit ang mga metal na balde para maakit ang mga zombie palayo. Ginamit ni Teddy ang pagkakataong ito para palihim na bumaba at kunin ang kotse. Naging maayos ang plano noong una. Matagumpay na nakarating si Teddy sa sasakyan. Sumunod si Dave, pero pagkatapos, nilock ni Teddy ang mga pinto mula sa loob. Labis na natigilan si Dave. Kinatok ni Dave ang bintana para humingi ng tulong, pero hindi siya pinansin ni Teddy. Plano niyang magmaneho ng mag-isa at iwan si Dave na mamatay, pero mabilis na tumama ang karma. May zombie na nagtatago sa likurang upuan. Inatake nito si Teddy at agad siyang pinagpira-piraso. Dahil sa takot, umakyat si Dave sa bubong ng kotse. Napalibutan siya ng mga zombie sa lahat ng panig. Isang paso lang at magiging zombie chow na siya. Pinanood ni Caroline ang buong bangungot mula sa bintana ng tindahan. Habang iniisip niya kung paano makakatulong, sinabi sa kanya ng isang batang babae na nawawala si Felix. Sa labas, nakabihis si Felix bilang si Darth Vader. Tama. Nasa misyon siyang iligtas ang kanyang tiyuhin na si Dave. Nakasuot ng costume, tila ginagamit niya ang puwersa. Iwinagayway niya ang kanyang maliit na kamay at ang mga zombie ay tumigil. Samantala, mukhang masama ang lahat sa tindahan. Malapit nang sirain ng mga zombie ang pinto. Buti na lang at dumating sina Dave at Felix sa tamang oras. Sumakay si Caroline at ang mga bata sa trailer.
Pinaandar ni Dave ang tractor at tuluyan silang lumabas ng tindahan. Nakasunod ang mga zombie sa kanilang buntot. Mabagal ang tractor, ngunit sa kabutihang palad, mas mabagal pa ang mga zombie. Handa na ang militar na isagawa ang plano ng pambobomba. Bigla, nakita nila ang tractor na nangunguna sa isang napakalaking grupo ng mga zombie patungo sa kanila. Alam ng commanding officer na may mga nakaligtas. Ngunit inutusan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Gusto niyang alisin ang lahat ng posibleng panganib. Pagkatapos, sumigaw si Dave na puno ng mga bata ang trailer. Nabigo ang opisyal, ngunit hindi niya magawang pumatay ng grupo ng mga bata. Inutusan niya ang kanyang mga tropa na pabayaan ang tractor na dumaan. Nang makaalis na ang mga bata, ang mga zombie na sumusunod sa kanila ay nawasak. Pagkalipas ng ilang segundo, binomba ang bukid at napigilan ang pagsiklab. Kasunod nito, naghalikan sina Dave at Caroline, pagod at nakahinga ng maluwag. Ngunit ikinwarentinas pa rin sila ng militar sa loob ng 48 oras upang matiyak na walang mahahawa. Naghintay ang mga magulang sa labas, desperado na sa anumang senyales na nakaligtas ang kanilang mga anak. Ang huling sandali ay bumalik sa init at kalokohan. Sina Dave, Caroline, at ang mga bata ay sabay-sabay na kumakanta, nagpapahinga habang naka-quarantine. At sa labas, umiiyak ang mga magulang sa ginhawa dahil ang buhay lang ang mahalaga.